Posible nga ba talagang umabot ang presyo ni XRP sa $100? Kaya ayan, atin pong aalamin ang clarification po rito ng isang top financial author. At yan po ay walang iba kundi si Madam Linda P. Jones. Yan, isa po siyang kilalang financial author at saka wealth mentor. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisahan po natin sa kung ano po ang sinabi ni Madam Linda P. Jones tungkol kay XRP at ang $100 na forecast. Yan, sa isang episode po ng kanyang podcast, yan, number 1453, ipinaliwanag po ni Madam Linda P. Jones ang naging viral na balita tungkol sa kanyang alleged prediction na si XRP ay maaring umabot sa $100. Ayon sa kanya, ay hindi po niya direktang sinabi na si XRP ay aabot ng $100 kaagad at ngayong taon. Sinabi po niya ay mas nakatuon sa evolution ng purchasing power ng $100 sa XRP market. Ayan, para po sa konteksto, noong una siyang pumasok sa XRP market, ang $100 ay katumbas po ng 400 XRP dahil ang presyo ng isang XRP ay nasa 0.25 lamang or 25 cents. Ngayon, ang parehong halaga ay makakabili na lamang ng 44 XRP at sa hinaharap, maaari pang bumaba ito sa 1 XRP kung ang presyo ng isang XRP ay umabot ng $100. Ang mahalagang punto po ni Madam Jones dito ay hindi ito isang direct prediction, kundi isang halimbawa ng potensyal na growth trajectory na XRP base po sa historical trends. Paalala po niya na sa mga tagapakinig, huwag pong magmadaling maniwala sa mga headlines. Siguraduhin na basahin at saka unawain ang buong konteksto. Kaya, ayan, bakit nga ba niya sinasabing the market is still early? Ayan. Sa kasalukuyan, sa XRP po ay nagtitrade sa presyong $2.20 lamang, kahit na may mga paggalaw sa market. Pero ayon po kay Madam Jones, ito pa rin ay maituturing na early stage ng cryptocurrency market. Paano po niya ito naisip? Ipinaliwanag po niya ang kaugnayan ni XRP kay Bitcoin. Kung babalikan natin, si Bitcoin po ay nagsimula sa halagang mas mababa sa $1 or $1. Ngayon, ang presyo po nito ay umabot na ng libo-libong dolyar. Kung ito ang batayan, maaring sundan po ni XRP ang ganitong pattern ng long-term growth. Dagdag pa rito ay nabanggit niya ang epekto ng crypto regulations. Sa mga nakarang taon, naging mas malinaw po ang mga patakaran na naglalayong gawing mas crypto-friendly ang global financial landscape. Halimbawa, noong July 2019, binanggit ni Ginoong Steven Mnuchin, dating US Treasury Secretary, ang pangangailangan ng isang level financial playing field. Yan, at nakontent na rin po natin yan. Ang Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse ay matagal na pong nagtutulak ng ganitong uri ng ideya na maaari pong magbigay ng mas magandang posisyon kay XRP bilang isa sa mga pangunahing crypto assets sa hinaharap. Ngayon ay posible nga ba talagang umabot sa $100 ang presyo ng XRP? Yan po yung talagang pinakamalaking tanong dito. Kung pagbabasihan ang sinabi po ni Madam Jones, ang $100 na presyo ng XRP ay hindi po imposible. Pero hindi rin ito mangyayari agad-agad. Ang ganito pong uri ng price target ay nangangailangan po ng maraming factors tulad po ng adoption ng mass market. Kapag mas maraming tao at institution ang gumagamit ng XRP sa mga global financial institutions, lalaki po ang demand at maaring tumaas ang presyo nito. Maliban dito ay ang pag-usad po ng crypto regulations. Ang mas malinaw at supportive na regulasyon mula sa iba't ibang gobyerno ay magbibigay po ng kumpiyansa sa mga investors. At panghuli ay ang market sentiment at saka speculation. Tulad ni Bitcoin, malaking bahagi ng presyo ng cryptocurrency ay nakadepende rin sa hype at tiwala ng mga buyers. Bagamat maaring mangyari ito, wala pa ring eksaktong time frame. Sinabi po ni Madam Jones na maaring abutin ito ng ilang taon, depende sa mga nabanggit na factors.
At ngayon ay ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni XRP. Yan. Para sa atin, ang balitang ito ay maari pong magdulot ng dalawang bagay. Una ay ang excitement, pangalawa ay ang maingat na pag-iisip. Kaya yan, meron po tayong ilang mga mahalagang puntos dito na dapat po nating isaalang-alang. Una ay ang investment strategy. Kung ikaw ay naniniwala sa long-term potential ng XRP, maaaring magandang oportunidad ang bumili habang mura pa ang presyo nito. Pero tandaan, lagi pong mag-research bago mag-invest. Pangalawa ay ang risk management. Ang cryptocurrency ay napaka-volatile po. Ang presyo ay maaring mabilis na tumaas o bumaba. Kaya't huwag pong maglagay ng perang hindi mo kayang mawala. At ang pangatlo ay ang regulations po dito sa Pilipinas. Habang ang global regulations ay umuusad, magandang alamin po natin ang mga patakaran ng Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP patungkol sa crypto investments. At ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang usaping XRP patungo sa presyong $100 ay isang magandang paalala sa atin na ang crypto market ay isang dynamic at saka long-term investment area or arena. Ang mga sinabi po ni Madam Linda P. Jones ay nagbibigay ng importanteng aral. Huwag pong basta-bastang maniwala sa hype at saka headlines. Mahalaga po ang malalim na pag-unawa, lalo na kung ikaw ay seryosong nag-i-invest sa cryptocurrency. Bilang mga Pinoy crypto investors, ang pinakamainam na gawin ay ang magplano, mag-research at manatiling updated sa mga balita. Tandaan, ang financial freedom ay hindi nakukuha sa pagmamadali, kundi sa maingat na mga desisyon at matibay na paniniwala sa ating investment strategy. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.